Good day guys, Dr. Alid here. And today, pag-usapan natin ang lagnat or fever sa English. Pag sinabi mo natin fever, Doc, ano yon? Ang lagnat po ay nako-consider kapag ang isang tao ay may temperaturang 37.8 degrees Celsius and above. So, ang normal na temperature ng isang tao ay 36.5 to 37.7 degrees Celsius. Ano-ano ba, Doc, yung mga causes bakit nagkakaroon ng lagnat ang isang tao? Actually, marami pong cause ang fever. Pero ang pinaka most common dyan ay yung infection. No? Pagka may infection ang katawan ng isang tao, natural na lalagnatin dapat siya. Kasi signs yun ng paglaban ng katawan ng isang tao sa anumang uri ng infection. Eto, gusto kong bigyan diin dahil pinost ko tong video ito dahil marami pa rin nagtatanong sa akin kung anong gagawin, mga dapat gawin para labanan ng lagnat. Okay, so paano ito i-treat? Okay, meron tayong non-pharmacologic at pharmacologic na kung saan ang non-pharmacologic ay binubuo ng diet. Dok, ano ba yung pwede mong kainin kapag may lagnat ka? Unang-una, hindi nalalayo, water. Damihan ng inom ng tubig. O, in-order namin sa chart yan, increase oral fluid intake. Oral fluid, hindi lang siya water. No, pwede ka rin magpakain or kumain ng sabaw, yung mga sabaw like tinola and so on and so forth. Yung paborito niyong sabaw, no? Fluids din yun. Yan, okay. Makakatulong din talaga ang enough na pag-inom ng tubig para bumaba ang temperatura ng isang tao. Ihi ka rin ng ihi. Okay. Next method ng non-pharmacologic ay yung tinatawag nating TSB or tepid sponge bath. Sa Tagalog, punas. Yun, pinakamadali nating magagawa para pagka may lagnat ang isang tao. Meron dalawang towel, isa sa pang upper body at isa sa pang lower body. No? So, hygiene pa rin ang purpose nun kung bakit dalawa. Okay. So, Doc, paano po yung tamang pagpupunas sa isang taong may lagnat? Basta, ang lagi nilang tatandaan guys, pag magpupunas kayo ng pasyente, dapat towards the heart. No? So kung mag-start ka sa ulo, papuntang heart. Yung pag-stroke mo, papuntang heart. Kamay, papuntang heart. Okay? Another, kumana kamay, papuntang heart. Basta, lagi ang pag-stroke papuntang puso. Why? It will promote good venous return. No? So, mas madaling makaka-circulate ang blood. Magpo-promote ito ng faster healing. Okay. Napag-usapan natin ang TSB. Doc, ano ba talaga yung magandang gamiting temperature ng water? No, marami nagtatanong yan. At Doc, pwede bang lagyan ng yelo, alcohol? Kung meron kayong tap water sa bahay, okay na yun. No, ang goal lang natin dito ay mapababa ang temperatura ng isang pasyente. Pero sobrang taas naman, like 39, 40 degrees Celsius, pwede kayong gumamit ng yelo. Okay? Tapos, lahat ng wag niyong babalutin yung pasyente. Ano lang, loose lang yung sinusuot para mas komportable sa pasyente kapag pinagpawisan na siya. Nakita nyo? Hindi agad-agad tayo nagbibigay ng gamot. Kasi ganun kami mag-respond or ganun kami mag-prescribe. Ganun kami mag-manage sa isang pasyente. Hindi basta-basta nagbibigay ng gamot. So, Doc, ano po ba yung pharmacologic part na pag-uusapan natin ngayon dito? Yung pharmacologic treatment ng taong may lagnat, wala kami ibang binibigay kundi ang paracetamol. No? Yun yung pinaka-alam natin, karaniwang alam ng tao, yung paracetamol. Okay? So, Doc, paano binibigay ang paracetamol? Paano iniinom? Sa adult, 18 years old and above, pwede ka magbigay ng paracetamol 500 milligrams tablet every 4 hours. 4 hours, okay? Pagka may lagnat, inom ka ng 500 milligram tablet. Okay? And then, after 4 hours, kapag ka nagkuha ka ulit ng temperature mo, para pakaramdam mo, may lagnat ka, inom ka ulit. Hanggang sa mawala na ito. Pag wala na, wag mo nang iinumin. Okay? Paano naman, Doc, pagka pedya or 17 years old and below? So, mas makakabuti pagka nakita sila ng pediatrician or ng doktor para makompute yung mismong milliliters or dami ng paracetamol na iinumin ng isang bata. Ideally yun. Pero pwede nating sundan yung nakalagay sa packaging instruction ng mga Tempra or any brand ng paracetamol. Meron yan sa packaging na mga instruction.
And pwede natin sundan yun pag alanganing oras at hindi tayo makikita ng isang doktor. And to end this video, bilang isang Christian doctor, I want to leave a message in 1 Peter 5:7. Sabi dito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Okay? So napakaganda ng verse na yan. No? Sabi nga ng preaching kahapon sa prayer meeting namin, nagbiro yung deacon namin na kung ang sanlibutan or mga common people na pag nagigipit sila sa 5-6 kumakapit, pero tayo bilang mga Kristiyano, masarap na meron tayong 1 Peter 5:7. 5:7, hindi 5:6. Okay? So, casting all your care upon Him, for He careth for you. Tunay na napakasarap dahil bilang isang tao, may mga hangganan. Kahit ang mga expert, no, ng mga doktor, may mga hangganan. They are limited to their knowledge. Pero ang Panginoon is unlimited. He's the Jehovah Rapha and the greatest physician I've ever known. God bless you.